and hold. Maging mahinahon at humanap ng matibay na bagay na magsisilbing panangga sa posibleng pagbagsak ng debris. Magtago at protektahan ang sarili. Kumapit ng mahigpit at hintayin matapos ang pagyanig. Lumayo sa mga salamin at bintana. Kapag nasa labas ng tahanan o gusali, umiwas sa mga poste, puno at mga landslide-prone areas. Kung nasa sasakyan, huminto at tumabi sa isang ligtas na lugar. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos dadalo sa libing ni Pope Francis sa Vatican sa Sabado ayon sa Malacanang. Pagbubukas ng kauna-unahang AI-ready hyperscale data center sa Pilipinas, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ngayong araw. Naturang data center, magbubunga ng mas maraming technology investors sa bansa. Ekonomiya ng Pilipinas, mananatiling matatag sa kabila ng mga hamon batay sa World Economic Outlook. DTI, nakikipag-ugnayan na sa Amerika para sa Free Trade Agreement. Buffer stock ng bigas sa bansa, pinalakas pa ng National Food Authority. NFA, tiniyak na may sapat na pondo para bilhin ang mga palay ng mga magsasaka. COMELEC, naglabas ng guidelines para sa responsableng paggamit ng social media sa pangangampanya ngayong eleksyon. COMELEC, nakipag-ugnayan na rin sa mga social media platforms para labanan ang fake news. At higit 600 driver, sinuspinde ang lisensya dahil sa iba't ibang paglabag sa batas trapiko. Una sa ating mga balita, nakatakdang ilipat ngayong araw ang mga labi ni Pope Francis patungo sa St. Peter's Basilica mula sa Casa Santa Maria. Ayon sa Vatican, gagawin ang paglilipat ng labi ng Santo Papa mamayang alas 3 ng hapon, oras sa Pilipinas na pangungunahan ni Cardinal Camerlenco Kevin Farrell. Alas 4 ng hapon naman ng Sabado, April 26, oras sa Pilipinas, magsisimula ang Novendiale o siyam na araw na pagluluksa ng simbahang Katolika mula sa St. Peter's Basilica ay ililibing ang Santo Papa sa Basilica of St. Mary Major sa Roma. Samantala, nagsimula na rin ang unang General Congregation ng College of Cardinals sa Vatican. Hudyat ng pagsisimula ng panalangin, pagninilay at paghahanda para sa paparating na conclave kasunod ng pagpanaw ni Pope Francis. Aabot sa 60 kardinal ang nagtipon sa Synod Hall para sa nasabing aktibidad. Bukas naman ng hapon ay nakatakdang lumipad patungong Roma si CBCP President at Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David na isa sa mga cardinal electors para sa Papal Conclave. Nakatakdang dumalo si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa libing ni Pope Francis. Kinumpirma ito ni Palace Press Officer Jose Claire Castro pero wala pang eksaktong detalye kung kailan aalis ang first couple patungo ng Vatican.
Ang libing ng Santo Papa ay inaasahang magaganap sa Sabado sa St. Peter's Square. Una nang naghayag ang ilang world leaders na dadalo sa burol ni Pope Francis gaya ni US President Donald Trump. Una nang nag-abot rin ng pakikiramay at pagdadalamhati si Pangulong Marcos Jr. sa mga Katoliko sa buong mundo kasunod ng pagpanaw ni Pope Francis. Inilarawan naman ng presidente na si Pope Francis ay bilang isang pinuno na may malalim na pananampalataya, pagpapakumbaba at bukas na puso para sa lahat, partikular na nga sa mga mahihirap at mga nakalimutan ng lipunan. Samantala, National Food Authority tiwalang maibabalik sa kanila ang mandato para sa direktang makapagbenta na ng bigas sa merkado. Sapat naman daw ang pondo para bilhin ang mga produktong palay ng mga lokal na magsasaka ay ang tiniyak din ng ahensya. Ang detalye para sa Balitang Pambansa ni Vel Custodio ng PTV Manila. Kumpiyansang National Food Authority na maibabalik sa kanilang otoridad para sa direktang pagbibenta ng bigas sa merkado, lalo na't suportado ito ng Administrasyong Marcos para maging mas epektibo ang pagpapababa ng presyo ng bigas. Noon pa po hinihiling ng administrasyon na magbigay po ng power, magkaroon ng amendments ang RTL patungkol po sa karapatan at authority at power ng NFA. The Malacanang is fully supporting this initiative na mabalik sa NFA yung mandato na makapagbenta ng bigas sa merkado para sa gayon ay maganda yung buffer stocking system natin. At the same time, tame or ma-neutralize yung prices, makontrol. Sa panayam ng PTV kay NFA Administrator Larry Lacson, sa oras na maibalik sa kanilang authorization, maiiwasan ng profiteering dahil direkta nang i-deliver ang bigas sa merkado. Simula kasi nang maipasa ang Rice Tarification Law, limitado lamang sa kadiwa ng Pangulo, Food Terminal Incorporated at local government units ang maaaring makapagbenta ng NFA rice. Para magkasya ang dumaraming stocks ng NFA rice sa mga warehouse, kasalukuyang ina-upgrade ng NFA ang mga pasilidad para sa imbakan, kabilang ang mga bodega at handling facilities upang makapag-imbak ng mas malaking supply na aabot sa 555,000 metric tons ng bigas. Halos 7.17 milyon ng sako ng bigas naman ang buffer stock ng NFA na maaaring tumagal ng 9 na araw batay sa huling tala noong April 11. Mahalaga ang pag-iimbak ng bigas para may mapagkunan ng bigas para sa mga apektado na sakuna kagaya ng bagyo at lindol. Samantala, iminungkahi naman ni Administrator Lacson na ibigay na sa Department of Agriculture ang control sa importation na kasalukuyang nire-regulate ng mga pribadong sektor, habang tututukan naman ng NFA ang mga programa para sa local production. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Bukod sa pagbibigay ng mga makabagong makinarya sa pagsasaka, patuloy rin na hinihikayat ng ating pamahalaan ng mga kabataan sa agrikultura. May Balitang Pambansa si Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay. Malaki ang pasasalamat ng Kipia Agrarian Reform Beneficiaries Cooperative sa pamahalaan dahil sa milyong-milyong pisong tulong na natanggap nito mula sa Department of Agriculture. Ginhawa sa pamumuhay ng higit 150 magsasaka ang ibinunga ng mga makabagong makinarya, fertilizer tractors at pagsasanay na natanggap ng kooperatiba mula sa ahensya. Binibigyan nila kami ng mga trainings, lalo na itong mga grupo ko na dati wala po kaming idea sa modern farming, pero dahil po sa mga patrainings nila sa ATI, malaking tulong po, napaparami po ang production namin. Dahil sa walang patid na tulong ng pamahalaan, lubos ang panghihikayat ng QARBC sa mga kabataan at tangkilikin ng agrikultura. Malaki kasi ang maiaambag nila para matiyak ang food security ng bansa at masolusyonan ang tumatandang populasyon ng mga magsasaka. Habang bata pa sila, mamulat na sila na maganda ang sektor din ng agrikultura at matutulungan nila hindi lang ang pamilya nila, pati na rin ang komunidad at magkakaroon tayo ng food security. Ang mga ganitong tulong at inisyatibo ng DA ay bahagi lamang ng pagsusumikap ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tulungan at palaguin pa ang sektor ng agrikultura. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Gary Carillo para sa Balitang Pambansa.
Simula nang maupo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., umabot na sa higit 1,100 kilometrong farm-to-market roads ang nakumpleto. Halos katumbas yan ang haba ng daan mula Metro Manila hanggang Apari, Cagayan. Idagdag pa ang biyahe mula NCR hanggang Sorsogon. Bukod dyan, daan-daang tulay na rin ang naipatayo ng administrasyon, kabilang na ang mga farm-to-market roads sa Northern Mindanao. Sa tulong ng mga farm-to-market road, napapadali na ang biyahe ng mga produkto, kaya mabilis din nakararating ang mga pagkain sa mga consumer. Pinababa rin ito ang gasto sa transportasyon na makababawas sa presyo ng mga produkto. Kabilang dito ang Mapulog Tuburan Farm to Market Road at saka Arch Bridge na nakakahalagang na halos 71 milyong piso. Isang proyektong magpapabilis ng transportasyon at magbibigay ng mas malaking kita sa ating mga magsasaka. If we can reduce the travel time, it will definitely also reduce the fuel consumption. And it will benefit all travelers and also those that will transport. Nakatakdang bigyang parangal ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang personalidad na malaki ang kontribusyon sa iba't ibang larangan. Kinumpirma yan ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na bibigyan ng Pangulo ng Presidential Medal of Merit sina superstar at national artist for film and broadcast arts Nora Honor, Asia's Queen of Songs Pelita Corrales, Queen of Philippine Cinema Gloria Romero at ang tanyag na chef na si Margarita Flores. Dahil ito sa kanilang hindi matatawarang kontribusyon sa industriya ng entertainment at gastronomy na nagpakita ng galing at husay ng mga Pilipino. Gaganapin ang awarding ceremony sa Malacanang sa May 4. Ang Presidential Merit Award ay isa sa pinakamataas na parangal na ibinibigay ng Pangulo ng Pilipinas sa mga individual bilang pagkilala sa kanilang ambag sa pagtataguyod ng bayan. Sa bisa ng DepEd Memorandum No. 037, ipinag-utos ng Department of Education ang pagbuo ng Election Task Force o ETF bilang suporta sa pambansa at lokal na halalan sa susunod na buwan. Ang hakbang na ito ay bilang pagtugon sa mandato ng Konstitusyon ng Pilipinas kung saan binigyang kapangyarihan ang COMELEC na magtalaga ng mga ahensya ng pamahalaan tulad na lamang ng DepEd upang matiyak ang maayos at malinis na halalan. Dahil dito muling kikilos ang DepEd upang suportahan ng COMELEC, partikular na sa pagbibigay ng mga guro na magsisilbing electoral board members. Ayon sa Republic Act No. 10756 o Election Service Reform Act, ang mga pampublikong guro ay otomatikong magiging bahagi ng electoral process at sila ay bibigyan ng kaukulang bayad at legal na proteksyon upang masigurong epektibo ang kanilang pagganap. Tiniyak naman ng pamahalaan ang pondo para dito. Ang bagong task force ay magiging aktibo sa 3 antas, Central Office, Regional Offices at Schools Division Offices. Bawat antas ay magkakaroon ng sarili nitong ETF Operations Center na tututok sa real-time monitoring, assistance at legal support. Sa Central Office, ang task force naman ay bubuuin ng Steering Committee, Technical Working Group o TWG at support teams. Puspusang nakikipag-ugnayan ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD sa lahat ng lokal na pamahalaan para makapagbigay ng shelter assistance sa mga apektado ng kalamidad. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni DHSUD Undersecretary Randy Escolango, simula noong nakaraang taon ay nakapagpaabot na sila ng mahigit 200 milyong pisong halaga ng shelter assistance sa mga naapektuhan ng bagyo, lindol, sunog at pag-alboroto ng bulkan. Mahigit 500 milyong pisong pondo naman ang nilaang pondo para sa taong ito sa ilalim yan ng Integrated Disaster Shelter Assistance Program. Bukod dito, minamadali rin ng DHSUD ang pambansang pabahay para sa Pilipino program. Sa buong bansa, sang-ayon sa direktiba ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Marami na po tayong mga kasalukuyang tinatayo. Kung ibibigay ko po yung mga counting information, dito po sa NCR, meron pong at least areas, identified areas po tayo na pagtatayo
kakulangan ng mga pambansang pabahay natin para sa ating mga kababayang mahihirap. At meron na po tayong mga around 10 projects ongoing dito sa Metro Manila lang po. Pero po sa kabuang bansa natin, buong Pilipinas, ayon po sa aming Project Management Office ng 4PH, ay may 90 ongoing construction na po na nangyayari dito para po sa pambansang pabahay. Samantala, pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang paglulunsad ng kauna-unahang AI-ready hyperscale data center sa Pilipinas. Inasahang magbubunga yan ng mas maraming technology investors sa bansa. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Clay! Princess, binuksan ngayong araw ang pinakaunang hyperscale data center sa bansa na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hudyat ito ng lalo pang paglawak ng potensyal ng Pilipinas na maging digital gateway sa rehiyon. Ito ang Vitro Santa Rosa, pinakaunang hyperscale data center sa bansa. Malaking pasilidad na maaring paglagyan ng mga datos at impormasyon. Parang warehouse yan. Ngunit, imbis na yung mga gamit ang naka-storage doon, instead of boxes of products, we store digital information, such as emails, videos, business records, government files, even the apps on your phone. It keeps everything running safely and securely 24 hours, 7 days a week. Suportado rin ng hyperscale data center ang cloud computing, paghatid ng software at serbisyo gamit ang internet. Naglalaman din ito ng artificial intelligence o kakayahan na tularan ng pag-iisip ng tao para mapabilis ang pagresolba ng problema o paggawa ng mga komplikadong gawain. Nasa 50 megawatts ang kapasidad ng data center, konektado sa cable network ng isang malaking telco company, kaya umaabot ang serbisyo sa Asia, Amerika at Europa. Ang ibig sabihin niyan, tiyak na lalaki pa ang potensyal ng Pilipinas na maging digital gateway sa mundo at makapaghikayat ng mas maraming technology investors o negosyante na mamuhunan sa Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos, senyalis ito ng kahandaan ng Pilipinas na makapag-attract o makapaghikayat ng mga pinakamalalaking kumpanya o technology companies at ma-showcase o maibida ang regional competitiveness ng bansa sa digital space. Itinayo ang Vitro Santa Rosa sa probinsya ng Laguna na refleksyon din anya ng pagsisikap ng pamahalaan na itaguyod ang regional development o pantay-pantay na pag-unlad sa mga rehiyon sa bansa. Kasabay ng pagtatatag ng Vitro Santa Rosa, puspusan ang pamahalaan sa pagtatayo ng mga digital infrastructure. Noong April 24, ipinagmalaki ni Pangulong Marcos o April 2024, ipinagmalaki ni Pangulong Marcos ang paglulunsad ng National Fiber Backbone Phase 1 na magpapabilis sa internet speed sa buong Pilipinas. Sa kasalukuyan, papalo na sa 11 milyon ang mga online user na nakapagbenepisyo mula naman sa libreng public internet access na programa ng administrasyon. Siniguro naman ng pamahalaan ang pagpapabilis sa mga energy projects para masiguro na mabibigyan ng sapat na kuryente ang mga data digital infrastructure. Yan na muna ang pinakahuling balita. Balik sa iyo, Princess. Maraming salamat, Clazel Pardilla ng PTV. Para mapabilis naman ang pagboto sa nalalapit na eleksyon, muling inactivate ng COMELEC ang online percent finder. Samantala, mahigpit na bang tinututukan ng poll body ang pangangampanya ng mga kandidato sa social media? Si Patricia Lopez ng IBC 13 sa Balitang Pambansa. Patricia! Patricia? Okay, babalikan natin ang report ni Patricia Lopez. Magandang balita naman para sa ating mga kababayan na nais matuto ng iba't ibang lingwahe. Nag-aalok kasi ng English at Arabic language training ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ipinagkakaloob ng National Language Skills Center ng ahensya ang English A2 level at Arabic A1 level program.
Para sa mga interesado, maaaring makapagperehistro o bisitahin ang social media page ng TESDA o magpadala ng email sa nsi@tesda.gov.ph. Samantala, nagbigay naman ang TESDA ng libreng National Certificate Competency Assessment sa mga senior high school students sa lahat ng mga pampublikong eskwelahan sa Negros Occidental. Saklaw nito ang iba't ibang technical vocational livelihood tracks. Layunin nito na mas mapalakas ang certification rates, mapaigting pa ang kalidad ng TVL education at mapahusay ang employability ng mga estudyante. Sa pamamagitan nito, mahahasa rin ang kanilang kakayahan at abilidad na makatulong sa paghahanap ng trabaho. Dahil yan sa inisyatibong ito, makatitipid din ang mga estudyante ng 1,000 piso hanggang 5,000 piso na bayad para sa examination fee. Mananatiling matatag ang ekonomiya ng bansa sa kabila ng iba't ibang pandaigdigang hamon batay sa World Economic Outlook. Samantala, nakikipag-ugnayan naman na ang Trade and Industry Department sa Amerika para sa Free Trade Agreement. Si Christian Bascones ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Christian? Yes, Christian? Christian! Okay, babalikan natin maya-maya lamang si Christian Bascones. Mahigit 200 overseas Filipino workers naman sa Kuwait ang nabenepisyohan ng iba't ibang skills training sa ilalim ng OWA Overseas Welfare Office at Migrant Workers Office. Layunin ng pagsasanay na ihanda mga OFW para sa maayos at produktibong pagbabalik nila sa Pilipinas. Ilan sa skills training ay ang perfume making, bread and pastry production at iba pa. Meron ding nail spa, chocolate making at candle making. Samantala, nagkaisa naman ng Organizational Development Training ang OWA-NCR sa Maynila kamakailan. Natutunan ng OFW Family Circles kung paano mas matatatag pa o patatatagin ang kanilang grupo. Natutunan din nila kung paano mapalago at mapanatili ang epektibong mapamahalaan ang kanilang mga samahan para sa solidong suporta sa bawat isa. Good news naman dahil magbibigay ang Department of Labor and Employment ng libreng seminar at training kaugnay sa Labor Management Cooperation at Grievances Machinery sa mga lugar sa paggawa sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Layo nitong maging bukas lagi ang komunikasyon ng mga manggagawa at employer at maging produktibo ang samahan o trabaho. Si Bien Manalo ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Bien! Princess, patuloy na isinusulong ng Department of Labor and Employment o DOLE ang Labor Management Cooperation at Grievances Machinery sa pagtataguyod ng kapayapaan sa mga lugar paggawa. Sa panayam ng AFP Radio kay Maria Teresita Dilaksamana Cancio, ang Executive Director for ng National Conciliation and Mediation Board, sinabi niya na nagiging plataforma o mekanismo ang LMC sa pagkakaroon ng bukas na komunikasyon at aktibong partisipasyon sa pagitan ng employer at ng mga manggagawa. Dahil dito, naiiwasan ang hindi pagkakaunawaan, mas napapalalim ang tiwala at ugnayan ng bawat isa at nagiging mas maayos at produktibo ang samahan. Ang kooperasyon na to ay nakakatulong ng malaki, hindi lang sa kapakanan ng bawat isa, kundi pati na rin sa tagumpay ng buong kumpanya. Ang magandang balita, nagbibigay ang ahensya ng libreng seminar at training kaugnay sa LMC at Grievances Machinery sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Dito ay ipinapaliwanag nila ang mga benepisyo ng pagkakaroon ng LMC at Grievances Machinery sa mga kumpanya at organisasyon. Ilan naman sa sangkap para maging matagumpay ang LMC ay pagkakaroon ng right attitude, gaya ng respeto at pagiging matapat, right skills o tamang kasanayan at suitable structure o pagkakaroon ng tinig na kakatawan sa bawat panig. Ang LMC ay sumasagisag sa tunay na diwa ng pakikipagtulungan at kooperasyon between labor and management upang
masasaktan ang relasyong payapa. Samantala, Princess, pinaghahandaan na rin ng DOLE ang nalalapit na Labor Day sa darating na Mayo 1 kung saan magkakasa ang ahensya ng mga job fair sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At yan ang update. Balik sa iyo, Princess. Maraming salamat, Bien Manalo ng PTV. Para mapabilis ang pagboto sa nalalapit na eleksyon, muling inactivate ng COMELEC ang online precinct finder. Samantala, mahigpit namang tinututukan ng poll body ang pangangampanya ng mga kandidato sa social media. Si Patricia Lopez ng IBC 13 para sa Balitang Pambansa. Patricia? Yes, Princess, maaari nang mahanap ng mga registered voters ang kanilang polling precinct para sa 2025 national and local elections. Ngayong araw kasi ay activated ng muli ang online precinct finder ng Commission on Elections. Maaari ito ma-access sa pamamagitan ng QR code na nakapost sa office Facebook page ng COMELEC o kaya naman ay puntahan lamang ang online prisonfinder.comelec.gov.ph. Niniyak naman ni COMELEC Chairman George Garcia na magiging mahigpit ang online defense ng online system ng komisyon laban sa mga posibilidad ng hacking. Batid kasi ng komisyon na nasa 32 million hacking attempts sa Prison Finder ang naitala noong 2022 elections. Kasabay nito, patuloy din ang monitoring ng COMELEC sa online campaign activities ng mga kandidato. Partikular na sa kung sino ang posibleng nagpapahalat ng misinformation, disinformation, at gumagamit ng artificial intelligence upang makapanloko ng mga botante. Katuwang ng COMELEC ang social media sites tungkol dito. Kaya naman babala nila ay posibleng mapatawa ng election offense o disqualification case ang mapapatunayang nagpapalaganap ng maling impormasyon. Sa ngayon, 4 na mga kandidato na mula sa Masbate ang nabigyan ng show cause order ng COMELEC, Task Force KKK dahil sa misinformation at disinformation sa pamamagitan ng emergency text blast. Yan muna ang pinakahuling ganap dito sa may COMELEC. Balik dyan sa studio, Princess. Maraming salamat, Patricia Lopez ng IBC 13. Aarestuhin agad pagdating sa airport. Yan ang gagawing hakbang ng National Bureau of Investigation o NBI sa mga OFW na nagpapakalat ng fake news. Ito'y sakaling maglabas na ng warrant of arrest ang Department of Justice laban sa kanila. Nangangamba ang NBI dahil karamihan sa mga tinatawag na fake news peddlers ay ang mga overseas Filipino worker o OFW. Ayon kay NBI spokesperson Ferdinand Lavin, cyber patrolling o paggalugad sa cyberspace ang kasalukuyang hakbang ng kanilang ahensya upang labanan ng fake news. Nagbabala naman si Department of Transportation Secretary Vince Dizon sa mga pasaway na driver na masasampola ng pinaigting na kampanya para sa reforma sa road safety dahil yan sa sunod-sunod na insidente sa kalsada. Si Bernard Ferrer ng PTV sa Balitang Pambansa. Bernard, babalikan natin maya-maya si Bernard Ferrer. Mananatili namang matatag ang ekonomiya ng bansa sa kabila ng iba't ibang pandaigdigang hamon batay sa World Economic Forum. Samantala, nakipag-ugnayan naman ang Trade and Industry Department sa Amerika para sa Free Trade Agreement. Si Christian Bascones ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Christian? Yes, tama ka dyan, Princess. Sa kabila ng mga pandaigdigang hamon sa kalakalan, nananatili pa ring matatag ang ekonomiya ng bansa dahil sa mga pagsisikap at hakbang na ginagawa ng pamahalaan. Binaba man ang International Monetary Fund o IMF ang growth forecast ng Pilipinas para sa taong 2025 mula 6.1 patungong 5.5%. Nananatili pa rin itong isa sa mga pinakamataas sa Timog Silangang Asya. Ayon sa ulat ng IMF World Economic Outlook, inaasahang mananatiling relatively robust ang ekonomiya ng bansa sa kabila ng global challenges. Ang Pilipinas ay inaasahang magpapatuloy sa paglago dahil sa matibay na domestic consumption at malakas na sektor ng serbisyo. Tiniyak ng IMF na ang pagbaba ng projeksyon ay bunga lamang ng panandaliang hamon tulad ng mas mahinang kalakalan noong fourth quarter ng 2024. Pagtaas ng taripa sa exports na ipinataw ng Estados Unidos, kaya patuloy ang pagsisikap ng Department of Trade and Industry sa pakikipag-usap sa Amerika. Just like the other countries po, just like the international community, ang ating pong response is very swift and proactive
Dahil po, bago pa man naglabas ng reciprocal tariffs si President Trump, ay tayo po ay nakikipag-usap na sa kanila. Tayo po ay talagang humihiling na umupo para pag-usapan po ito. Bago pa man po, isang buwan bago pa man mailabas ang reciprocal tariffs. And yan po, pag-uusap na yan ay nagpapatuloy. And in fact, sa mga susunod na linggo, tayo po ay patutungo sa United States. Dahil ang free trade agreement ay mabawasan ang mga balakid sa kalakalan tulad ng taripa, kota, mga subsidiya at iba pang maaaring maging dahilan ng pagbagal ng global trade. Yun man, natiling matibay ang domestic economy ng Pilipinas. Batay rin sa latest data mula sa Philippine Statistics Authority, ang private consumption ay tumaas ng higit sa 5% sa unang bahagi ng 2025. Pagdating naman sa investments, malakas ang pagpatok namin ng foreign direct investments o FDI na umabot sa mahigit $9.3 billion noong 2024. Ito ay batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP at inaasahang lalo pang lalakas sa gitna ng infrastructure push ng pamahalaan dahil sa Build Better More program sa ilalim ng administrasyon ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi rin ng IMF na ang pagkakamong ito ay hindi lamang sa Pilipinas kundi bahagi ng global trend sa mga emerging markets kaya mas dapat pansinin ang kakayahan ng bansa na mag-adjust at magpatuloy sa paglako. Sa kabuuan, kahit bumaba ang forecast, maatiling matatag ang ekonomiya ng Pilipinas dahil sa mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan na isang palakadaan na hindi maghihirap ang bansa sa harap ng pangdaigdigang hamon sa kalakalan. At yan na muna ang latest na dito sa DTI. Balik sa iyo, Princess. Maraming salamat, Christian Bascones ng PTV. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.